Ratio Imperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, hosted by Oli Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, hosted by Oli Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Good morning, Pilipinas! Isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa atin pong unang bahagi ng atin pong palatuntunan, Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 24, 2020. Siyempre po ako po si Jolly Mahusay Tupas na inyong pong makakasama. At sa lahat ng atin po mga viewers and listeners, samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras ng atin pong balitaan, mga pagtalakay sa mga napapanahong isyu. Kaagapay po natin, kasama po natin ang atin pong Spy ng Bayang team sa labas po ng atin pong himpilan para po mangalap ng balita. At ngayon pong umaga, amin pong binibigyan ng pahintulot ng lahat ng ating pong mga friends, lahat ng ating pong mga viewers and listeners. Abay, wag po ninyong kalimutan i-like ang atin pong Facebook page ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At the same time, ang atin pong Facebook account, Jolly M. Tupas. At kung kayo po ay mayroon pong mga sumbong, panawagan at mga suggestion, wag po kayo mag-atubili na i-like. At syempre po, i-share na rin ang atin pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Dito lamang po sa nag-iisang himpilan, Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Okay, kumusta na po? Kumusta na? Kumusta na? Ngayon po ay isa pong kagalakan po natin na makapagpatuloy po sa atin pong tuloy-tuloy na programa ng atin pong Spy ng Bayan. At sa umagang ito ay tulad po ng atin pong pinasisimulan na wag po nating kalimutan ihayag ang kabutihan ng Diyos at paalala sa atin pong mga buhay na kung saan ang word of the day ang siyang pinaghuhugutan po natin ng lakas at patuloy pong nag-uugnay sa bawat sambayanan, bawat nilikha na meron pong buhay na bigay ng Diyos. At sa oras na ito, atin pong tangkilikin ang word of the day, ang salita ng Diyos na hindi po nasasayang at nasisira, napapanis magpakailanman.
At ito po ay atin pong matatagpuan, atin pong makikita sa mga awit, Psalms 37 verse 21. Ito po ang sinasabi po rito, ang masama ay hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. So mga ka-Spy ng Bayan, nais ko pong ipakita po sa inyo, meron po tayong dalawang katangian ng isang tao na nais pong magbigay, no? Magbigay ng karagdagang kaalaman para sa ating lahat, na dalawang uri po ng tao sa mundo. At ang sabi po rito, ang masama ay humiram at hindi nagsasauli. So ibig sabihin, yung pong mga tao na meron pong mga balak, no? Na katulad yan na humihiram ng kahit anong bagay, lalong-lalo na po sa pananalapi. Ngunit ang masama rito ay hindi po nagbabalik o hindi po nagsasauli o nagbabayad. Yun po yung isang uri ng tao sa mundong ito. At yung pong pangalawa, ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. So ibig sabihin, yung pong matuwid na nilalang na nilikha ng Diyos, na atin din pong mga kasing likha na katulad po natin, no? Na kung saan ito po ay mayroon pong habag sa kanyang puso, at the same time bukas po ang kanyang palad, ang kanyang kamay sa pagbibigay. Sabi nga, much better to give than to receive. So yun lamang po ang nais ko pong ipakita po sa inyo, na dalawang klase pong tao ang makikita po natin sa mundo. Yun pong may balak na magsamantala sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa pinansyal, na hindi po marunong magsauli o di kaya magbalik, no, doon sa mga nahiram. Yan po ang gusto ko pong ipakita sa inyo. At yung po mga maayos na may takot sa Diyos, siya po ay nahahabag at nagbibigay pa sa atin pong mga kapuspalad o mga walang-wala. Yan po ang ating pong word of the day. Sana po ay nagbigay po ng karagdagang kalaman na saan po tayo sa dalawa. Dito po ba tayo sa mga mapagsamantala? Dito po ba tayo sa mga taong masasabi nating mapaglamang? Ayan. O di kaya dito tayo sa mga taong nahabag at nagbibigay ng tulong sa mga kapuspalad. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga viewers and listeners. Sana po ay nagbigay aral po ang ating pong word of the day. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ang ating pong oras ay alas 11:32 po ng umaga. At patuloy po namin i-welcome ang lahat ng mga viewers and listeners po sa atin pong programa. Ngayon po, isusunod po natin ang atin pong ipinagmamalaki, tulad po lahat ng mga public officials po natin, elect officials, lahat pong sandatang lakas, PNP, mga kasundaluhan, mga security agencies, o di kaya mga private individuals, kapag kailangan po ninyo ng maayos na komunikasyon, lalong-lalo na po dito sa atin pong radio, POC, accurate information sa malinaw na pag-uusap sa himpapawid, wag po kayo mag-atubili na makipag-ugnayan po sa inyo pong Spy ng Bayan, o di kaya tumawag sa atin pong contact number 0907-413-3728. At ito pong Macrovista Philippines Incorporated na nais po naming ipagmalaki po sa inyo. Panoorin po natin ang video ng Macrovista Philippines Incorporated.
yes, dun po sa mga nais po mag-avail ng atin pong mga produkto, iba't ibang klase pong radio for proper communication, wag po kayo mga tubili na makipag-ugnayan po sa atin. Siyempre po, Macrovistar Incorporated, he is a communication, security, and safety solution provider. At thank you so much sa atin pong honor sa atin pong company, Macrovistar Incorporated. Siyempre po, si Mr. Kelvin Tan and Mama Janet Chu. They build the business company to be business partner. At ito po ay matatagpuan po natin sa Unit 2202 Atlanta Center, Annapolis Street, Green Hills, San Juan. Ayan po, tuloy-tuloy po tayo. At ngayon pong umaga ay atin na rin pong congratulate yung atin pong mga teachers sa atin pong buong bansa, yung mga English teacher po natin na talaga namang nakakatulong po pagdating po sa bagong kinabukasan ng ating pong mga kabataan. At kami po ay patuloy pong nag-aanyaya sa inyo na kung nais po inyong madagdagan po ang inyo pong income, ito po, panoorin po ninyo ang video ng Universal Business Academy para po sa mga karagdagang impormasyon at gusto po ninyong mabigyan ng kahalagahan ang inyong profesyon sa pagtuturo online. Panoorin po natin ang video ng Universal Business Academy, an international education provider. So, do you want an internationally recognized qualification that would open doors to a better life? The problem is, often the fees are too high and the classes too inconvenient to attend. Well, imagine a place that is cost-effective, allows you to study at your own pace, and is led by teachers and award-winning entrepreneurs. Hi, I'm Shirley Tan, CEO and founder of Universal Business Academy, UBA. Our mission is to offer high-quality, affordable, and cutting-edge courses, specializing in English teaching and executive MBA programs. We do this using the most effective teaching methods via virtual and live training classes. Today, UBA humbly serves tens of thousands of English teachers and business students from around the world. So, if you want to learn more about how we can help you achieve your goals and dreams, please reach out to one of our partners. Feel free to download our brochures from our website to discover the UBA difference. Ayan po ang atin pong video ng Universal Business Academy, an international education provider. At ngayon pong umaga, sa atin pong tuloy-tuloy na programa. Waiting na ako sa hats mo. So ngayon pong umaga, sa atin pong tuloy-tuloy na programa, atin pong bigyan ng pagpapahalaga ang atin pong isa sa mga trusted ng Universal Business Academy and International Education Provider, the Philippine Country Director, Bishop Pat Alfred Hermosilla, para sa mga karagdagan po nating informasyon patungkol dito sa atin pong public service, sa atin pong pag-aanyaya. Go ahead po, Bishop Alfred. Good morning, Brother Jolly. This is Bishop Pat Alfred Hermosilla, UBA Philippine Country Director, and I'm so happy to be part of your broadcast this morning. I just want to greet all your televiewers, not only in the Philippines but all throughout the world. Good morning, everyone, and it's my great joy to introduce to you
having a live interview with the CEO, founder of Universal Business Academy, Dr. Shirley Tan. Go ahead, Brother Jolly. Bishop Alfred, si Mama Shirley Tan nakaready na po for some questions or information regarding sa atin pong pinopromote na Universal Business Academy, an international education provider. Yes, Brother Jolly, Dr. Shirley Tan is already on your line in the cell phone, and she's in JB, Malaysia at the moment. Yes, loud and clear copy, Bishop Alfred. Yes, good morning, Ma'am Shirley, Dr. Shirley Tan. Once again, welcome to our radio program here in the Philippines, Spine ng Bayan, Mata ng Sambayanan, and Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Ma'am, how are you, ma'am? Good morning. Yes, I'm good. Thank you. Good morning. Hi. Okay, so nice to meet you on air, Doc Shirley Tan. Okay. So welcome. So regarding Ma'am Shirley, we have a question to our program. Number one question: when did Universal Business Academy start teaching, ma'am? Okay. Universal Business Academy been offering online learning program in the past 5 years ago, which is since 2015. Yes, 2015. Go ahead. Yes. Okay. Yeah. So actually, in the past, the UBA been humbly served about 10,000 of English teachers and business students from around the world. So nice, Ma'am Shirley. Go ahead. Continue, ma'am. Yes. So actually that we do have teachers that not only from Philippines but also has included the English teachers that is from Malaysia, Singapore, and Cambodia. So actually, how UBA can help them actually is those graduates who have completed our 4-month TESOL program will immediately qualify to become our UBA online English teacher by earning £5 per hour. Of course, that is free to set their teaching hours or working hours based on their own preferred times, like how Grab drivers do. Okay, nice, good. So, Ma'am Shirley, this is a second question. How many students have graduated from the Universal Business Academy? How many students have graduated from the Universal Business Academy? Yeah, it's about 10,000 students that from around the world. Okay, very good. So, this is a third question. Example, do we have teachers who commit to teach from different provinces in the Philippines? How can Universal... Okay, how can Universal Business Academy help? Because of teachers' problem is their internet signal is weak. Can the Universal Business Academy help them to put high signal on the internet service like PLDT, Home Fiber, Converbs, and Globe Fiber? Go ahead, ma'am. Okay, yes, actually that we do have affiliation in the Philippines. If a need arises, our affiliate will provide the resources as required. And of course, that students with unstable internet can access the recording in the tutor platform for all lessons, which is all lessons have recorded, which is, for our TESOL program. So actually for those that who want to become an English teacher, they can look for our affiliate in the Philippines, our partners.
Yes, very good. So, thank you so much. Okay, thank you. Bishop Alfred, do you have some message? Bishop Alfred, do you have some message to Dr. Shirley Tan? Yes, thank you, Hi, Brother Jolly, and to our dear UBA founder, CEO, Dr. Shirley Tan, for the wonderful live interview, live from GD, Malaysia. And it's a wonderful opportunity that Dr. Shirley Tan can share to us the good programs of UBA International. Yeah. Okay, thank you so much, Bishop. Ma'am Shirley Tan, Yes. please use the Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan program to give message for our English teachers, not only here in the Philippines, but also around the world. Go ahead, ma'am. Okay. Okay, please use our Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan program to give a message for our English teachers, not only here in the Philippines, but also around the world. Go ahead, ma'am. Yes. Correct. Yeah, right. Because this is international recognized teachers English program, so actually that they can become a certified English teacher within 4 months, which is the certificate is direct from UK. Okay, thank you so much, Doc Shirley Tan. God willing, we'll go to Malaysia. Yeah. So we can visit your school. Okay. Yeah. Stay healthy and keep safe. Okay, likewise, ma'am. God bless you. And once again, welcome to our program here in the Philippines at Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Mabuhay! Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Ayan po ang atin pong personal live interview sa atin pong founder, CEO of Universal Business Academy, si Dr. Shirley Tan. She's a doctor for philosophy and education. He is fluent English because she is a teacher. Yes, ma'am. Talaga naman. Radyo ng Masa, tapos nag-i-English. Okay, maraming pong salamat sa lahat po ng mga viewers po natin. Talaga naman, tayo po ay syempre, hindi lamang po, variety po ang atin pong programa. So, Bishop, sa mga huling mensahe po para sa mga kababayan po natin. Back to you, dyan po sa Tagaytay. Go ahead po, Bishop. Yes. Thank you so much once again, Brother Jolly, for giving our UBA founder, CEO, Dr. Shirley Tan, for that live interview. Very informative and very nice interview. But then again, I would like to encourage all our teachers in the Philippines, most especially our teachers who lost their job because of the pandemic, just to call you or call your station so that they can be given the opportunity to teach English online with an average pay of 5 pounds, no? 5 pounds, Brother Jolly. Opo. Malaking yon, mga 350 per hour. Opo. So, again, to all our teachers, just call the station, the very good program of Brother Jolly, and you can inquire from him to have this beautiful program. Thank you very much once again, Brother Jolly. Back to you. Yun, Bishop, actually,
Bishop, actually ang dami na po nating mga applicant teachers at siguro after program po natin siguro bukas ay patatawagin ko po sa iyo yung mga teachers po na nag-apply na po sa atin para po doon sa mga pwede po ninyong i-advise at ano po yung mga proseso sa pagiging teacher po natin online. Yes, Brother Jolly. Actually, yesterday, meron ng tumawag from Sikihor and they are so happy for the opportunity that they can teach online. You know, very important because they can work and earn in the comfort of their homes. No? They don't need to get out of their homes just to work and earn. Mm-hmm. So, thank you very much again, once again, Brother Jolly. And we are expecting a lot of our teachers to be helped by Universal Business Academy. Back to you. Okay, marami pong salamat, Bishop Alfred. At sa lahat po ng mga viewers po natin, tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa. Ang atin pong Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. So ang atin pong programa ay hatid po ng Macrovista Incorporated o Macrovista Philippines Incorporated. At the same time, Macrovista Singapore and Universal Business Academy. So tuloy-tuloy po tayo. Huwag po kayong bibitaw. At ngayon pong umaga, nice po nating bigyan ng pagkakataong i-welcome ang atin pong mga viewers and listeners sa atin pong programa. Dahil napakarami pong mga nanonood po sa atin, batiin po natin sila. Ay pahalagahan po natin ang atin pong mga viewers. Unang-una na po dyan, si Bishop Alfred Hermosilla, UBA Philippine Country Director, watching from Tagaytay City. Yan, at syempre po, nagpapasalamat po siya. Sabi niya rito, thank you Dr. Shirley Tan, UBA Founder CEO, for watching from JB, Malaysia. Yan, and likewise, yan, pati sa studio, nagpapalakpakan yung mga viewers po natin. Punong-puno po tayo ng mga viewers dito. At ganun din ang sabi po ni Dr. Shirley Tan, sabi niya, hi Bishop Alfred Hermosilla. Yan, she advised din Bishop Phil Mahusay, mabuhay ang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ayan po, Dr. Shirley Tan, we are excited to hear your live interview today. Just a short while, blessings. Ayan po. At ang sabi rin po ni Dr. Shirley Tan, yes, Bishop Alfred Hermosilla, is my honor to participate the interview later. Okay. Then, Jaso Estrella, watching from Antipolo City, Rizal, Antipolo. God bless po, Sir Jolly. Ayan po yung sinasabi po rito. Then, dito po sa atin pong monitor, nanonood din po si Rosalie Tupas. Thank you for joining. And Ma'am Greta Kainon Trapani. At si Idol Nel Castro. Sir, magandang tanghali sa iyo. At si Ma'am Margie Plaza Oreta, ang aking pong magandang kumari dyan sa Kasiglahan. Salamat po sa inyo pong panunood. At ganoon din si Sir Nico Docena. At syempre, ang akin din pong kumaring black beauty maganda, si Ma'am Era Lasso. Okay, thank you so much for watching. At si Sir Danny Akolakol, thank you for joining. At nanonood din po si Tata sa sa lumang area niya, sa Sikihor, nanonood din po. At dyan po sa Zamboanga, good morning po sa inyo, may buntag kaninyong tanan. At si Sir Buds Ayas Albot, thank you for joining. At si Alona Lakyaw,
Ay, sorry, Alona Lagyo. Yan. At syempre, yung aking pong anak si Joshua, nanonood din po dyan sa Kasiglahan, Barangay San Jose. Kumusta na po? Good morning, Montalban. At si Juliet Tabono Balarmino. At si Jennifer Sarno Gregorio. Ayan, marami pong salamat. At ang atin pong programa, once again ay hatid po ng atin pong Macrovisa Philippines Incorporated, Macrovisa Singapore, at yung atin pong UVA Universal Business Academy. Ngayon po ay magbibigay muna tayo ng update sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at hindi lamang po tayo sa buong Pilipinas, bagkos around the world tayo po ay mapanood. At para mabigyan po natin ng updates sa ating pong COVID-19 update. At yung atin pong total active cases ng atin pong mga pandemic na naranasan po natin sa atin pong bansa, meron na po tayong 48,136 yung total po ng active cases. At yung total cases po natin sa buong Pilipinas, 74,390. Ayan po, padagdag, kaya dapat po ay lagi po tayong mag-iingat. At nakamandato na po, utos po ng ating pong Pangulo na lagi po tayo magsuot ng face mask para po maproteksyonan po natin, mapangalagaan po natin ang ating pong kalusugan dito po sa pandemic o COVID-19. At ang total reported recoveries naman ay 24,383. At maganda naman at tumataas po yung total recovery po, mga reported po na gumagaling sa COVID-19. At yung total reported deaths naman, yung mga namatay, ay 1,871. So yan po ang update po natin sa COVID-19. Sana po ay sa tulong ng Panginoon ay bumalik na po sa normal, Dahil isa po ito, hindi tayo makakilos ng maayos. Lagi po tayo nangangamba. Hindi po tayo makalabas ng tahanan na wala pong face mask. At yun nga po, para yung kalusugan po natin, lalong-lalo na po yung kalinisan din ng ating pong katawan. Dapat araw-araw po din po tayong naliligo. Para po yung atin pong immune system po ay patuloy po yung atin pong pagpapalakas. Uminom po tayo ng mga vitamins. At lagi po tayong nagdi-disinfect sa atin din po mga tahanan, sa atin pong salas, atin pong mga kwarto. At the same time, lagi pong naguhugas ng kamay ang bawat isang tao, individual natin pong mga kababayan. So, mandato na po yan. Nasaan man po tayo na pumunta, saan man tayo pumaroon, lagi po tayong magsuot ng face mask. Ano po? Dahil meron pong kakibat na parusa. At hindi lamang po yan, multa. Dahil inutusan na po ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga kapulisan po natin, Luzon, Visayas at Mindanao, na kailangan sumunod po tayo, maging disiplinado po tayo, sumunod po tayo sa batas para po sa kapakanan po ng atin pong mahal sa buhay, maging sa bawat isa sa atin pong mga sarili. Okay, samantala, tubig mula sa Angat Dam nalaan sa Maynilad, Manila Water tataasan.
Sariwa pa sa alala ni Marian Morales, ang hirap na dulot ng mahabang water interruption noong mga nakaraang buwan. Tanggap na nilang mahina ang pressure ng tubig, basta huwag lang maulit ang water interruption. Mahirap kasi araw-araw mo kailangan yung tubig, sabi ni Morales. Pero napawi ang pangambang water interruption dahil sa inaprubahan ng National Water Resources Board NWRB ang dagdag alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam ng Maynilad at Manila Water. Mula sa kasalukuyang 46 cubic meters per second, aakyat ito sa 48 cubic meters per second simula sa August 1. At least tuloy-tuloy or steady ang supply ng tubig para sa kababayan natin sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Ani NWRB Executive Director Sevilio David Jr. Nakita po yung importansya ng tubig sa pangangailangan po kontra COVID-19. Dagdag niya, tiniyak ng Manila ng walang water interruption sa paglaki ng alokasyon ng tubig galing Angat Dam. Pero ang average pressure ay mananatili sa 7 pounds per square inch mula sa dating 16 pounds per square inch. Samantala, umapila naman ang Manilad sa mga customer na samantalahin ang libreng pagsipsip o paglilinis ng Poso Negro habang wala pa ang susunod na bagyo. Marami raw kasing customers ang tumatangging papasukin ang lagging equipments dahil sa takot sa COVID-19. Mapapanatili nating malinis ang kapaligiran, maiwasan natin ang mga sakit. Ani Andrian Balindoy, Maynila Wastewater Management Officer. Ipiniliwanag ng autoridad na kasali na sa binabayarang water bill kada buwan ang paglilinis ng Poso Negro. Pwede itong itawag muna sa barangay o sa tanggapan ng Maynilad at Manila Water para may schedule ang pagsisipsip. Ayan po ang mga tinutukan, mga balitang komentaryo ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At sa ngalan po ng serbisyong publiko, ang Diyos ang tanging kalakasan ng ating puso at isipan. At nais ko rin pong i-congratulate pasalamatan doon po sa sipag ng ating pong mga Provincial Intelligence Unit. Kagabi po ay kasama po tayo sa nag-inventory sa kanilang buy-bust drug operation dyan po sa barangay San Rafael o Manggahan, dyan sa bayan po ng Montalban. So, isa po tayo sa saksi para po mag-witness doon sa kanilang huli doon sa isang lalaki na kung saan ay matagal na pong hindi naninirahan sa barangay San Rafael. Pero dahil nga meron po siyang programang masasama at nagdudulot ng kasiraan sa bawat barangay na ang iniisip po ay maging drug-free. Subalit meron pong mga pasaway na mga kababayan po natin mula sa Quezon City at Bulacan ay doon po siya magtutulak ng droga. Di po ba? So, mga pasaway, yung matitigas ang ulo na wala pong maisip na ibang hanap buhay kundi magbenta ng drugs o pinagbabawal na droga. Dahil nga po ang bayan po ng Montalban mas lalo pong pinagigting ang laban kontra droga at kriminalidad.
Kasama po dyan ang media, partner po yan ang ating pong kapulisan. At syempre mabuhay ang ating pong Provincial Intelligence Unit against dito po sa pinag-igting na laban kontra droga at kriminalidad na utos ng ating pong Pangulo, down to local government, LGU, sa ating pong mga kabayanan, sa ating pong PNP, sa bawat bayan, bawat lalawigan, at syempre po sa pangkalahatan na po. So, ngayon po ay tuloy-tuloy po tayo sa ating pong palatuntunan. Ang ating pong oras ay alas 12:05 na po ng masarap na tanghalian sa inyo pong lahat. Ayan po, sabi po rito, dagdag ng atin pong mga nanonood, Ron Michael Tupas Biho. And thank you for watching. At nanood din po yung Sister Leia Tupas. Kuya, pabati dito sa buong Liloan, Southern Leyte. Ayan magumayong buntag, mayong tanghali. Mayong udto, kaninyong tanan diha sa Liloan, Leyte. Ay po sa inyong lahat dyan, mabuhay po kayo. God bless po sa inyong lahat, sabi ni Leia Tupas. Always stay safe po kayo palagi, kaming nakasubaybay sa iyong programa. Yan, kumusta na si Mama Leia, kumusta na? At yung mga magagandang pamangkin at yon, mga pamangkin ko dyan. At nanonood din si Pastor Antonio Reyes. Good morning at magandang tanghali sa iyo, Pastor Antonio Reyes. Okay, mabuhay po kayo. At yan po, kung makikita po natin dyan sa atin pong TV screen, ngayon po ay araw po ng Biyernes. 3 araw na lang po bago po atin pong mapanood at mapakinggan ang the 2020 State of National Address ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para po maihayag niya sa atin pong bansang Pilipinas ang tuloy-tuloy na mga programa sa kapakanan po ng atin pong sambayanang Pilipino, sambayan ng Pilipinas. Bagamat may mga mangilan-ngilan na tumutuligsa, may mga mangilan-ngilan na isinisigaw ang pag-ayaw nila sa panunungkulan ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero alam po natin na ang atin pong bansa, ang atin pong bayan ay hindi na po basta-basta natitinag at sumasapi doon sa mga kababayan po nating nais pong kumalaban sa panuntunan ng atin pong gobyerno. So good morning po sa atin pong mga sandataang lakas. Good morning po sa mga dalubhasa po nating tagaugit ng batas, ang atin pong mga senators at congressman. Sana po ay patuloy po tayo magkais at alalayan po natin ang ating pong Pangulo sa darating pong Lunes, July 27, sa nalalapit po na the 2020 State of the Nation Address. Samantala, bakit hindi maaaring umiral ang demokrasya ng walang pamamahayag? Habang dumarami ang pag-atake ng mga mamamahayag mula sa mga rehimeng populista, nagsasagawa sila ng isang mas mahalagang papel sa pagsugpo sa disinformasyon at pinangangalagaan ang mga may kapangyarihan, sinabi ng veteranong investigator na mamamahayag na si Sheila Coronel sa Pilipinas. Isinara ang mga regulator ng estado ng ABS-CBN at pinakamalaking network ng broadcast ng bansa na ang matagal nang hinihintay na aplikasyon para sa isang operating franchise ay kalaunan ay tinanggi ng isang committee ng
pamamalahanan ng mga kalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte. So tuloy-tuloy po tayo. Tulad po niyan, ano? Yung atin pong tinalakay, atin pong pinayag po sa inyo, yung kahalagahan po ng tubig. Abay, totoo po yan. Dahil ang tubig po ay kailangan po natin sa araw-araw. Kung wala pong tubig at wala po tayong malinis na tubig, abay hindi po tayo mabubuhay. At syempre, yung atin pong kalinisan, dahil ito po yung atin pong iniinom, ano? So, sana po ay maging maayos po ang programa po ng patubig, lalong-lalo na po itong isa po sa mga sumusupply po sa atin sa atin pong mga lalawigan, bayan, dyan po sa Angat Dam. At ito po, magtatag-ulan na naman. So, kailangan po natin itong pag-ibayuhin ang serbisyo sa ating pong mga kababayan. At ganoon din, yung atin pong binabayaran sa tubig, yung atin pong mga kababayan po natin, na kailangan din pong may ayos din po yung bailing, dahil minsan minsan may magic ba ang atin pong bill ng tubig? Pinag-uusapan ngayon sa Senado yung magic bill ng Meralco. Doon po sa yung atin pong mga client, ano? Yung mga kababayan po natin, yung gumagamit po ng Meralco, tubig. Isa po yan sa mga nagpapahirap sa ating pong mga kababayan, yung mga bayarin na buwan-buwan. So kailangan po, dapat maging patas po tayo para po ang atin pong sambayanan ay hindi po nagiging dahilan ng kanilang paghihirap. Para naman po ay yung inyo pong supply, inyo pong aming pong mga konsumo ay parehas po at maging fair, ano, para sa ating pong mga kababayan. So, ngayon pong darating na Lunes, tinatawagan po natin ang ating pong mga kapulisan. Siyempre, ang ating pong NCRPO, Police General De Bolsinas, hepe ng ating pong NCRPO, siyempre po yung kaligtasan ng ating pong mga kababayan. At atin pong napapanood at nababasa sa social media, yung pong mga gusto pong mag-a-class, abay binabalaan na po kayo dahil syempre ang sabi po sa pamunuan ng atin pong Quezon City under by Mayor Joy Belmonte na kailangan po kumuha din po ng permit yung pong mga gusto pong mag-rally, no? Yung gusto pong magingay sa kalsada para iparating yung kanilang mga hiniing sa atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung kung ito po ay may mga basihan, may mga basihan nga ba yung kanila pong reklamo para sa atin pong Pangulo? So kayo po ay binabalaan na rin na bago kayo magingay, bago kayo mag-rally, no? Bay kumuha po kayo ng permit sa atin pong kapulisan, kung saan po nakakasakop ang inyo pong pagdadausan ng rally. So para hindi po kayo mabulabog at hindi po magkaroon ng kaguluhan, ilagay po ninyo sa pagpapasakop ang inyo pong mga gagawin sa darating na Lunes. Ito pong July 27, 2020. At sinisika po ng ating pong Pangulo na ang mga direktiba pong mga batas, mga kautusan, ito po ay maging kapaki-pakinabang po sa atin pong bansang Pilipinas. Yan po ang atin pong mga tinutukan ng atin pong programang Ispay ng Bayan, mga komentaryo at mga pagbabalita para po sa kapakanan ng atin pong mga kababayan, hindi lamang po dito po sa atin pong bansang Pilipinas, kundi mabigyan din po natin ng importansya ang ating pong mga kababayan sa ibang bansa, yung atin pong mga nasa OFW, para mabigyan po namin kayo ng mga accurate information kung ano po ang mga nangyayari dito po sa atin pong mahal na bansang Pilipinas. Ang atin pong oras
oras ay alas 12:14 ng nagmabadaling hapon. So maayos pong mga tanghalian. So binabati ko po ang atin pong masipag na hepe ng Montalban Rizal. Walang iba po kundi si Police Lieutenant Colonel Rex Perabad Gawiran. Mabuhay po kayo, sir. At sa darating na Lunes po ay naka-schedule po ang atin pong personal na ugnayan dito po sa atin pong programang Ispay ng Bayan. Personal interview sa mga data ng mga accomplishment ng bayan po ng Montalban, dyan particular po sa PNP Rodriguez Station. Siyempre po, good morning din po, mga magandang tanghali po sa bagong hepe o bagong provincial director ng atin pong province of Rizal PPO. Walang iba pa kundi si Police Colonel Joseph Argilles, ng atin pong bagong Police Provincial Director sa lalawigan ng Rizal. Ayan, magandang tanghali po sa mga kasamahan po nating mamamahayag, Rizal PNP Press Corps, at ganoon din po sa National Press Club, ang atin pong Paranaque Squad Media Press Club. Good morning po sa inyo, magandang tanghali. At sa lahat po ng mga viewers po natin. At kasama rin po ang atin pong pagbati sa CCW STFF National CEO o President Mr. Mark Ibanez Gabumpa. At makikita po natin dyan sa atin pong TV screen ang Federation Citizens Crime Watch Special Task Force National Media Bureau, dahil ang inyo pong lingkod ang National Director. Siyempre po, ako po yon. Kaya mabuhay po sa lahat ng mga viewers po natin na Citizens Crime Watch sa buong Pilipinas. At kung lulubin po ng Panginoon, bukas ay makakaroon na rin po ng meeting sa lugar po ng Antipolo, District 1, yung atin pong chairman, provincial chairman ng Citizens Crime Watch. At isusunod po yung 2nd District Provincial Chairman ng CCW. At inaayos po natin yan para sa tuloy-tuloy po ng pagtulong, katuwang sa ating pong mga kapulisan, sa mga sundalo, sa ating pong LGU to prevent criminality o lahat po ng mga kaguluhan. Makakatulong po ang Citizens Crime Watch sa ating pong bansang Pilipinas. Okay, meron pa ba tayong mga viewers? Nanonood po si Tupas. Okay, lahat ng pamilyang Tupas na, magandang tanghali po sa inyo. At welcome po sa atin pong panghuling bahagi ng ating pong programa, ang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. So ngayon pong tanghali ay pansamantala na po tayong magpapaalam. At ako po ang inyo pong lingkod, Charlie Mahusay Tupas, tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. At sa ganito rin pong oras, no? Sa ganitong oras, hindi po nagbabago ngayon at magpakailanman. Ayan po. At syempre po sa atin pong pagtatapos, nais ko pong mag-alay po sa inyo ng panalangin para po sa lahat ng oras po ay lagi po tayong tagumpay, lagi po tayong successful sa lahat ng atin pong mga plano at adikain, dahil ang sinabi po ng Panginoon, nasa atin po ang pagpaplano, ngunit nasa Diyos po ang siyang pagpapatupad nito at ang pagpapahintulot. So lahat po ng mga elect officials po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, unang-una po sa atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tulungan po natin siyang isama sa atin pong panalangin araw-araw. So ngayon pong hapon, sumandali po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat po sa programa ng Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan, dito po sa aming pong himpilang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Patuloy mo nga pong pagpalain lahat ng aming pong mga plano, desires ng aming mga puso,
At lahat po, Panginoon, ng aming pong mga minimiti, lalong-lalo na po, Panginoon, na patuloy mo kaming ingatan, gabayan sa lahat ng aming pong mga gagawin, ilayo sa lahat ng mga karamdaman, lalong-lalo na po sa virus na itong COVID-19. Salamat po sa kaligtasan ng aming pong mga pamilya at mga elect officials mula sa aming pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasama ang mga mambabatas, ang aming pong senators, congressman, at ang aming pong mga nasa Office of the DILG, Secretary Anyo at Yusek Dino, at ang aming pong mga governors, mayors, at mga barangay chairman, at kasama po ang mga kagawad at lahat ng sanggunang kabataan sa buong bansa. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy mong pagkaisahin ang puso ng bawat isa, na kami pong lahat ay makapaglingkod sa aming pong mga kababayan, sa aming pong constituent, kung saan kami naroon patas at wala pong kinikilingan, Panginoon. Salamat po, dakilang Ama, sa oras na ito. Tulungan mo po kami na patuloy mo pong palaguin ang aming mga programa, ang aming programa, at bigyan mo kami ng maraming sponsors na maging katuwang po namin sa aming pong pagsiservisyo publiko. Salamat po, dakilang Diyos. Sa oras na ito, inaangkin na po namin ang katugunan sa aming pong panalangin, at maging ang aming pong mga pastors sa buong bansa, mga Christian brothers and sisters, maging ang aming pong mga kapatirang Muslim, isahin mo kami sa isang adhikain na makapaglingkod sa aming pong kapwa. Salamat po, Ama, sa iyo po ang papuri at pagdakila, at salamat po sa katugunan. Ito pang dalangin po namin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Everybody says, Amen and Amen. Ako po ay magpapaalam na. Ako po muli ang inyo pong lingkod, Jolly Mahusay Tupas, at ang programang ito ay hatid ng Macrovista Philippines Incorporated, Macrovista Singapore, at Universal Business Academy. Mabuhay po tayong lahat. Kapag hindi ka makatulong, huwag kang makaperwisyo. At ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.